Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sabihin katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Many, many, many. Hallelujah. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Sama-sama po nating awitin ang awit sa pagpupuri at pagsamba. Lead on, O King Eternal. Sa sakuping bayan, doon
Tayo po'y sumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Salamat po sa pagpapala at kalakasan namin. Samahan niyo po kami sa aming pananambahan at ang gabay niyo ang aming maranasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 45, verses 1-2, 6-9. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang ang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kasaysayan. Sa lahat ng nilikha, makisig kang hindi hamak kapag nagtatalumpati, pambihira kung mangusap, ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tuwi-tuwina. Iyang trono ay isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop. Katarungay iyong mahal, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili higit sa sinumang hari, kagalakang tangi-tangi. Sa damit mo'y nalalanghap, 3 uri ng pabango mira, alaw sa kakasya na mabuhat sa isang dako. Inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo. Okay, gagandang prinsesa, ang katulong na dalaga, samantalang sa kanan mo nakatayo ay ang reyna, palamutiging ginto'y lantay sa damit na suot niya. We, the Obando Central United Methodist Church, for the fulfillment of our vision, are committed to the following trusts: to nurture the faith and spirituality of our lay people through sustainable spiritual programs and activities based on the Methodist traditions and discipline, to witness and evangelize extensively in the community and provide adequate programs in the area of social growth and development, to steadfastly promote the stewardship programs of the Church and translate the effort to tangible physical results, to provide the atmosphere for sustainable leadership development of our lay and church workers, to enhance their ability to lead and administer the Church, to work hand in hand with the community to preserve and protect God's gift to Mother Earth. These we will do through the help of the Holy Spirit. Aming papuri sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Obando Central.
papuri sa iyo, O Diyos. Lahat ng alhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng bando sa ka. Inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang mga bata sa inyong harapan at ipatong ang ating mga kamay habang sila ay ating ipinapanalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito nang bawat isa ay muling nagkasama-sama upang makapanambahan sa pamamagitan ng online worship. Idinadalangin po namin ang mga batang aming kasama sa mga oras na ito, na sila inyong pakaingatan lalo na sa panahon ng pandemyang ito. Ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman o kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng lakas, kaalaman at karunungan sa kanilang pag-aaral sa kasalukuyan. Nawa ang inyong mga kaalaman, talento na ibinigay sa kanila ay kanilang magamit sa paglilingkod sa inyo. Patuloy niyo pong pagpalain, gabayan at bigyan ng mahabang pangunawa ang kanilang mga tagapag-alaga sa kasalukuyan. Idinadalangin din po namin ang mga batang may sakit o nakararanas ng anumang problema sa panahon na ito. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay upang sila ay gumaling. Patuloy niyo pong pagpalain ang pamilya na aming kasama sa pananambahang ito. At ito po ay aming idinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang lahat po ay naayayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Marcos, Kapitulo 7, mga bersikulo 1 hanggang 8, at lilipat po tayo sa mga bersikulo 14 hanggang 15 at 21 hanggang 23. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagpaturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan ng mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugalian nila, minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito inuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katarungan, minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, silidang tanso. Kaya tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga tagapagpaturo ng kautusan, bakit sumusunod ang mga alagad mo sa turo ng ating ninuno? Kumakain sila, hindi lamang naghugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ang kanyang isulat. Ang pangalang sa aking bayong, ito ang pagpakunwari lamang sapagkat ito sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuro nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala nyo lang ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Muli, pinapalit ni Jesus ang mga tao, sinabi sa kanila, makinig kayong lahat, unawain ang aking sasabihin. Hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pinasok niya sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumabas dito. Sapagkat sa loob ng
puso ng tao nagmula ang masamang isipan ng udyok sa kanyang upang makapit. Magnakaw, pumatay, manglunya, mag-ibot, gumawa ng kasalanan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninira, puri, pagmamayabang at kahangalan. Lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggaling sa puso, dahil sa mga ito ay nanggaling sa marumi ang tao. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Sa kaligtasan, alay mo sa akin, at sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Pasasalamat ko'y aking aawitin, pagkat sa'yo ko'y nagmamahal na rin. Sa kabutihang alay mo sa akin, at pagpapalang hindi mabibilang. Pasasalamat ko'y aking aawitin, pagkat sa'yo ko'y nagmamahal na rin. Sumasamba na gumamahal, umaawit para sa'yo, Diyos na banal, pagkat ika'y noon pa may nagmamahal. Mahal kita, mahal kita, nag-aalay, nagmamahal, pupuri para sa'yo, Diyos na banal, pagkat mahal kita. Sa buhay kong ito, minamahal kita. Sa kaligtasan, alay mo sa akin, at sa pag-iibig mong hindi nagbabago. Pasasalamat ko'y aking aawitin,
sa kabutihang alay mo sa akin, at pagpapalang hindi mabibilang. Pasasalamat ko'y aking awitin, pagkat sa'yo ko'y nagmamahal rin. Sumasamba, nagmamahal, umaawit para sa'yo, Diyos na banal, pagkat ika'y noon pa may nagmamahal. Mahal kita, mahal kita, nag-aalay, nagmamahal, nagpupuri para sa'yo, Diyos na banal, pagkat mahal kita. Sa buhay ko ito'y minamahal kita. Sumasamba, nagmamahal, umaawit para sa'yo, Diyos na banal, pagkat ika'y noon pa may nagmamahal. Mahal kita, mahal kita, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Let us worship the Lord. Patuloy natin siyang papurihan, patuloy po natin siyang awitan, at patuloy natin siyang pasalamatan sa napakagandang araw po na ito na ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun pong magising tayo ngayong umaga na may panibagong buhay at kalakasan ay napakalaking pagpapala na mula po sa ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Patuloy din po ang ating pagpapasalamat sa pamilya po ng Santa Ana sa pagkakaloob po nila ng napakagandang bulaklak, sapagkat sa araw po na ito ay inaalala po natin ang buhay at kamatayan ng ating pong Nanay Concordia de la Cruz Santa Ana, or mas kilala po sa pangalang Nanay Cording. Patuloy pong pagpalain ang angkan ng Santa Ana.
Ganon din po, marami pong salamat sa bumasa po sa ating teksto na ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay nakahanda ng tumanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Banal at dakila naming Diyos, sa umaga pong ito, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita, samahan mo po kami, mahal naming Ama, patuloy po namin maunawaan ang bawat salita mo na iyong pong nais iparating sa bawat isa sa amin. At ako po, O Diyos, na iyong abang lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran. Hindi po ang aking katauhan ang kanilang makita, kundi ang kapangyarihan mo, mahal naming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Ang teksto po na ating binasa kanina ay pinamagatan po nating defilement comes from within. Defilement comes from within. Or ang karumihan ay nagmumula sa ating kalooban. Dito po sa ating pong binasang teksto, Jesus addressed 3 different audiences. Dito po sa teksto na ito, meron pong 3 audiences na makikita tayo. Una, yung a group of Pharisees and Scribes, yung grupo ng mga Pariseo at ng mga Eskriba na nagtanong kay Jesus patungkol sa karumihan or patungkol sa defilement. Pangalawa, yung crowd. Yung maraming tao na sumusunod kay Jesus, nakikinig kay Jesus, at yung iba nakikiisyoso, the crowd. At pangatlo, yung mga disciples, mga tagasunod ni Jesus. The message is delivered differently to each of these groups, but its essence is the same. Ano po yung pagkakapare-pareho nun? That our very selves are defiled, unholy, not by what we take in, but by the corrosions of the human heart. Tayo po ay nadudungisan, tayo ay nagiging marumi, nababahira ng karumihan, hindi dahil sa kinakain natin or hindi dahil sa pumapasok sa ating mga bibig, kundi dahil sa mga lumalabas dito. The conflict between Jesus and these scribes and Pharisees begins with a question of ritual purity. Actually, alam naman po ni Jesus ang motibo ng mga Pariseo at ng mga Eskriba kung bakit tinanong nila si Jesus. Sabi nila, bakit hindi naguhugas ng kamay ang mga alagad mo bago kumain? Alam po ni Jesus yung kanilang motibo, Sapagkat alam niyo po, yung paghuhugas, yung hindi po pala paghuhugas ng kamay bago kumain, ay malaking kasalanan yun sa kanila kasi ito po yung minanagturo nila sa kanilang mga ninuno na dapat bago ka kumain, maghuhugas ka muna ng kamay. Ganon din yung mga, actually, sa panahon din po naman natin ngayon, hindi ba? Nakakutsara, tinidor ka man, kailangan maghuhugas ka muna ng kamay bago ka kumain. Ang iniisip naman natin dahil sa ating kalusugan, pero sa kanila talagang minanagturo nila yon, tradisyon nila yon. Ganun din yung mga pinamili nila sa palengke, hindi nila pwedeng kainin hanggat hindi nahuhugasan. Actually, kahit din naman tayo sa panahon natin na ito ngayon, hindi tayo, lalo na sa panahon ng pandemya ngayon, dahil takot tayo sa virus, hindi natin pwedeng kainin ng isang, halimbawa, prutas, na galing sa palengke na hindi natin hinuhugasan. Iniisip natin dahil sa ating proteksyon, sa ating kalusugan, pero sa kanila, yun ay tradisyon. Kaya po nung makita ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, itong mga alagad ni Jesus na kumakain na hindi naghuhugas ng kamay, sabi nila, bakit yung mga alagad mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Alam ni Jesus ang plano ng mga Eskriba, tsaka ng mga Pariseo, bakit nila ginawa yun? Gusto nilang palabasin na si Jesus ay hindi marunong sumunod sa tradisyon. At gusto rin nilang palabasin na si Jesus ay hindi kumikilala sa batas ng kanilang lahi.
which is definitely wrong, mga minamahal. Because Jesus is not rejecting the law. In fact, He is rebuking them for their failure to uphold it. Sadyang itong mga Pariseo at mga Iskriba na ito ay talagang may lihim na inggit kay Jesus eh. May insecurity sila kay Jesus. Bakit? Dahil magmula nang dumating itong si Jesus at nangaral, ang daming tao ang nakinig sa Kanya, ang daming taong nakikinig, ang daming tao ang sumusunod sa Kanya, sapagkat namamangha sila sa napakayaman niyang pangangaral sa mga taong ito. Dahil sa napakayaman niyang mga salita. Ganon din, mas lalo silang namangha dahil sa mga himala na Kanya pong ginawa. Nagpagaling ng mga may sakit, may mga himala siya mga ginawa, na talaga namang isang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naniwala sa Kanya, napakaraming tao ang naging tagasunod niya. At dahil dito nagkaroon ng inggit itong mga Pariseo na ito. Nagkaroon sila ng insecurities kay Jesus. Kaya ang motibo nila, ang plano nila, ipahiya si Jesus. Masira si Jesus sa harap ng maraming tao upang nang sa ganon, wala nang maniwala sa Kanya at wala nang tao ang sumunod sa Kanya. Kaya nga po, nang subukin nilang muli si Jesus, dahil iniisip nilang dahil dito mapapahiya nila si Jesus eh. Sabi, bakit hindi naguhugas ng kamay ang mga alagad mo bago kumain? Alam niyo ba ang sagot ni Jesus? Jesus responds with a rebuke from Isaiah. Anong sabi ni Jesus? These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. Itong mga tao na ito, pinupuri nila ako sa pamamagitan lang ng kanilang mga bibig, pero yung puso nila malayo sa akin. And Jesus calls them hypocrites. Because they abandon the commandment of God and hold to human tradition. Sabi ni Jesus sa mga taong ito, sa mga Iskriba at sa mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Tinalikdan ninyo, inabandonan ninyo, kinalimutan ninyo ang mga utos ng Diyos, at mas binigyang pansin at mas binigyang pagpapahalaga ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Maaaring ang tanong po natin sa umagang ito ay, Pastora, magkalaban po ba ang tradisyon at ang scripture o ang banal na kasulatan? No, hindi po. In fact, John Wesley believed that the living core of the Christian faith was revealed in scripture, tradition, experience, and reason. Kung matatandaan ninyo yung the living core, of the Christian faith, acronym Esther, para mas madaling tandaan. Esther, scripture, tradition, experience, and reason. Hindi po ito magkalaban. However, are subject always to scripture. Tandaan po natin yan. Tignan po natin, pansinin natin, pagdating dito sa mga Pinoy, dito sa Pilipinas, marami tayong tradisyon eh. Isa-isain ko po. For example, pagmamano. Diba? Pagmamano, sign of respect yan. So, taliwas po ba yun sa scripture? Hindi, dahil lang sabi, igalang mo. Lalo na yung mga magulang mo, sinasabi rin sa banal na kasulatan na magbigay tayo ng respeto sa kapwa natin. Lalo na sa mga nakatatanda sa atin. Bayanihan, di ba? Pagtutulungan ng mga Pinoy, isa yan talaga sa tradisyon na kinikilala tayo ng ibang, ng mga taga-ibang bansa. Ano pa po? Pasalubong. Pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko. Pagbibigay ng ulam sa kapitbahay. Ang lahat ng yan ay pagpapakita ng pagmamahal at concern natin sa ating kapwa. So, taliwas po ba yan sa scripture? Hindi. Ano pa po yung isa sa tradisyon ng mga Pinoy? Fiesta. Siguro po, ang ilan sa atin, pag sinabing fiesta, merong mga peryahan, merong mga
mga paninda. Pero talagang concept po ng piyesta ay, kumbaga, thanksgiving sa Lord. Sa amin po, sa Nueva Ecija, ang piyesta po doon ay thanksgiving dahil sa ani. Sa dami ng ani ng palay, na ipinagkaloob ng Panginoon. Pagpapasalamat. So, ito po bang mga tradisyon natin bilang Pinoy ay taliwas sa banal na kasulatan? Ito po mga binanggit ko na ito ay hindi po, sapagkat pagpapakita ito ng pag-ibig natin sa ating kapwa, malasakit natin sa ating kapwa, at pagmamahal natin sa Diyos. Ano po? Nagkakaroon lang ng problema kung itong mga tradisyon po natin na ito ay hindi nakakatulong sa ating buhay espiritual. And nagiging conflict na sa nakasaad sa Bible. Ano po? Wala pong masama sa pagsunod sa tradisyon or kahit sa batas sa ating bansa. Ano po? Ang masama ay kung nababiolate natin yung banal na kasulatan. Sabi nga, dahil ano't ano pa man, ang pinakamahalaga na dapat nating sundin palagi ay ang nakasaad sa Biblia. For example naman, ang pamahiin na kumbaga taliwas sa ating banal na kasulatan. Pagpapahiram ng bigas kapag paggabi na, ito lagi ko po itong binabanggit, ano po? Dahil naniniwala tayo sa pamahiin na kapag ka nagpahiram ka ng bigas or naglabas ka ng bigas sa palabigasan ninyo ng paggabi na, mamalasin ka. Paano kung halimbawa yung kapitbahay mo lumapit sa iyo, kapatid, baka pwede mo muna akong pahiraman ng 3 gatang ng bigas. Wala po kasi kaming panghapunan. Tapos ang isasagot mo, naku kapatid, paggabi na, bukas na lang, masama yun. Ano po ang mas masama? Yung hindi ka nagpahiram ng bigas? Ano po? O yung nagpahiram ka ng bigas at natulungan mo yung kapitbahay mo na walang panghapunan? Nakaugnay po ba ito sa banal na kasulatan? Nandun po ba yung sinasabi na mahalin mo ang kapwa mo, tumulong ka sa mga taong nangangailangan? Di ba conflict na po siya? So, dapat X na yon sa ating mga paniniwala. Ano pa? Pagdodonate ng dugo. Meron pong tradisyon dito sa ating bansa na bawal mag-donate ng dugo. Paano? Kung yung kapwa mo kailangan ng dugo mo, pwede ka namang mag-donate. Ano pong priority mo? Yung paniniwala mo? O yung makakatulong ka sa kapwa mo? Ano po? Nadaying na, for example. Ano pa po? Paniniwala sa mga hula. Ano, paniniwala sa mga horoscope. Hello, alam ko, tayong mga Pinoy mahilig dyan. Mga lucky colors, lucky numbers, horoscope, mga zodiac signs. Ano po, at doon na lang nakabase yung ating future. Asa na doon yung sinasabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kung nakatuon yung atensyon natin sa hula, ano po, sa mga zodiac signs, sa baraha, sa bolang kristal. Ano pa? Paniniwala sa pusang itim. Hindi ba, halimbawa, kapag nasa biyahe ka or may pupuntahan ka sa daan, may makikita kang tumawid na pusang itim, sasabihin mo, hindi na ako tutuloy kasi baka ma-aksidente ako, baka may masamang mangyari. Hello, nasan na yung sinasabi natin dito na pangako ng Panginoon na, anak, huwag kayong matakot dahil sasamahan ko kayo saan man kayo pumaroon. Hello, mga minamahal ko po. Sabi nga po sa John chapter 8 verse 22, verse 32, "The truth will set you free." Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po? Di ba nga may awit yung mga bata? Natatandaan ko, inaawit namin to nung bata kami. Sabi doon, "Pamahiin o pamahiin, dapat ba natin pakinggan at dapat bang sundin? Pamahiin o pamahiin, bakit pa tayo paalipin?" Maaring ang ilan po sa atin, mga minamahal, ay pinanghahawakan pa rin
yung mga tradisyon ng mga minanagturo natin sa ating pong mga ninuno, lalo na yung mga pamahiin. Mga kapatid ko, kung ito pong mga pamahiin na ito na pinaniniwalaan natin o itong mga tradisyon na ito na pinaniniwalaan natin ay conflict na sa banal na kasulatan, mga minamahal, kalimutan na po natin. Iwan na po natin yun. At lumaya na po tayo sa pagkakaalipin nun. Ano po? Dahil bilang mga mananampalataya, lagi po nating pipiliin ang kalooban ng Diyos. At kung ano po ang nakasaad sa Biblia. Sabi nga po, traditions are important. However, traditions that are in direct conflict with the Scripture must be removed. Tanggalin na natin yung mga paniniwala natin na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos at hindi nakaayon sa banal na kasulatan. In Jesus' day, the temple leaders were using their developed traditions and regulations to control the people's lives. Alam niyo po dyan, magagaling yung mga eskriba at mga pariseo ang kontrolin ang buhay ng mga Hudyo ng maraming tao sa pamamagitan ng kanilang mga minanang turo. Sila ang nagsasabi kung ano ang tama at mabuti. Sila ang nagsasabi kung ano yung mali at hindi tamang gawin. Ano po? Kaya't nung dumating si Jesus, unti-unti niya itong binago. Ano po? At isa na nga dito yung paniniwala nila na hindi pwedeng kumain, bawal kumain ng hindi naghuhugas ng kamay. Jesus said in Mark chapter 7 verse 15, sabi po dito sa wikang Tagalog, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Why? Because in Mark chapter 7 verses 21 to 23, sabi po dito sa wikang Tagalog, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nag-uudyok sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad. Hindi ba? Halimbawa, pag nakakita ka ng isang magandang babae, magnanasa ka, for example. And then, pag nagnasa ka, ano yung pumapasok sa isip mo? Gawan siya ng hindi maganda. Sexual na immoralidad. Ano pa? Pagnanakaw. Dahil gusto mong ma-meet yung wants, yung nais mo, ano po, yung pangangailangan mo, magnanakaw ka. Nanggagaling yan sa puso. Ano pa? Pagpatay. Nakakapatay ka dahil sa galit. Saan nanggagaling yung galit na yan? Sa puso. Pangangalunya. Diba bakit nagkakaroon ng pangangalunya? Dahil sa tukso. Saan nanggagaling yung tukso na yan? Sa puso pa rin. Kasakiman. Sa puso pa rin. Ano po? Ito yung mga uri ng kasakiman tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Sabi nga, di ba, may kasabihan tayo, kung ano ang bukang bibig, yon ang laman ng dibdib. Kung puro ka mura, kung puro mura ang lumalabas sa bibig mo, malamang yan ang laman ng puso mo. Sasabihin ng iba, excuse ng iba, expression ko lang yon. Oo, naging expression mo na, maaari, dahil manhid na yung puso mo. Kaya automatic nang lumalabas sa bibig mo. Hello? Ano po? Ano pa? Puro negative ang bukang bibig. Yung bang taong bitter? Nakasalamuhan na po ba kayo ng taong bitter na wala kang pupulutin sa lahat ng mga sinabi niya para ibulsa? Ano po? Lahat yun itatapon mo. Dahil kapag nakasama mo na itong tao na ito, ano, parang, ay,
Magsasalita pa lang siya, ayaw mo na siyang kausap. Bakit? Dahil puro reklamo. Puro hinanakit sa puso, sa kapwa. Puro paninira sa kapwa. Asahan mo, may inggit yan sa puso. May hinanakit yan sa puso. May kilala po ba tayong ganon? Na makikita mo palang ayaw mo na siyang kausapin kasi alam mong masisira ang araw mo. O maaaring isa po tayo dito. Ako po, wag naman po sana, mga minamahal. Sabi nga, naway tayong mga mananampalataya ay maging inspirasyon sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng ating pagsasalita. At makinig tayo sa mga taong magbibigay ng inspirasyon sa atin. Ako, dati ang hinahangaan ko lang pagdating sa ganyan, si Maloy Malibiran sa Lumbitas. Ayun, lagi ko pong pinapakinggan sa Pro Tips yun dati. Bukod kay Proseso Marcelo nung bata ko, and then kay Ninong Joey Umali, ganun din po sa Hardin ng Panalangin. Then, nadagdagan nga po si Miss Maloy Malibiran sa Lumbites. And then, itong mga nagdalaga-dalaga na ako, ayan, kumbaga parang na-inspire na rin ako kay Tony Gonzaga dahil talaga namang pagdating sa inspirational messages, talaga namang kapupulutan mo din talaga ng aral. At isa nga ngayon sa hinahangaan ko, si Jody Santa Maria. Every time na may ginagawa ako sa office, talagang sinasaksak ko yung speaker sa laptop. Ayan, habang nagbugunting ako, habang nagpiprint ako, pinapakinggan ko, talagang wala kang itatapon sa kanyang mga sinasabi. Every time na may nag-interview sa kanya, hindi nawawala sa kanya yung inspirasyon na dahil sa grace ng Lord, na talagang ipinapakita niya na talagang may Kristo siya sa puso. Ganun din po tayo. Kung may mga panahon tayo na sa pag-Facebook, siguro bigyan din po natin ng panahon yung sarili natin na magbasa ng Bible at makinig sa mga taong kapupulutan natin ng aral na magiging inspirasyon natin. Dahil talagang malaking tulong po siya sa paglago po natin sa ating buhay espiritual. Sabi po dito, makikilala natin ang tao sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita. Hindi ba? Malalaman mo kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Siguro may mga taong magaling lang magtago ng emosyon, pero malalaman natin sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita, yung pagbukas ng kanilang bibig, yung laman ng kanilang salita, makikilala mo sila. Kung ito bang tao na ito ay positibo sa buhay o negatibo sa buhay, hindi positibo sa COVID, for example, kumuha ka ng 2 tao, bigyan mo sila ng tig-1,000 sila, at sabihin mo sa kanila, yung 500 dyan, ibigay nyo sa taong kilala nyo na nangangailangan. And then, pagkatapos nilang ibigay, balikan mo sila at tanungin mo sila, kamustahin mo sila, magkano pa yung natira sa inyo? Kapag ang isa ay sumagot ng ganito, ito, ang natira na lang sa akin, 500 na lang. At kapag tinanong mo yung isa, kung magkano pa yung natira sa kanya at ganito ang sagot niya, eto, may 500 pa ako. Yung word na lang, at saka yung word na pa, bagamat maikling salita, malaki ang pagkakaiba. Eto, may 500 na lang ang pera ko, para bang may panghihinayang, Pero pag yung isa, eto, may 500 pa ako. Parang gusto pa niyang itulong, So, sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa atin, nakikilala tayo ng kapwa natin. Nakikilala tayo ng tao. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga, di ba yung paalala sa verse natin, hindi po yung mga pagkain na kinakain natin ang nakakapagparumi sa atin. Kundi yung mga attitude, behavior natin, paraan ng pagsasalita natin, paraan ng pag-iisip natin, yaan ang nakapagpaparumi sa atin
yung nilalaman ng ating puso na hindi maganda, yan ang nakakapagparumi sa atin. Kaya nga po mga minamahal, kung ang ating pisikal na katawan ay lagi nating nililinisan, lagi nating pinaliliguan, upang hindi tayo mahawa sa COVID, naway ganun din daw po ang ating puso. Everyday nating linisin. Everyday nating paliguan. Dapat daw po magpalinis tayo palagi sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil matinding virus ang maaaring kumapit sa ating puso kapag hindi natin nililinis. Kapag marumi ang ating puso at isipan, hindi lang po basta-basta virus ang kumakapit dyan. Mas matindi pa siya sa COVID-19. Mas matindi pa sa bagong variant or yung Delta variant. At hindi lang pisikal nating katawan ang kayang sirain ng virus na yan, kundi ang ating buong pagkatao. Ano po yung virus na yan na dapat nating alisin sa ating puso at isipan? Walang iba kundi ang sin virus. Kasalanan. Mas matindi pa yan sa COVID. Mas matindi pa yan sa Delta variant. Kaya mga minamahal, araw-araw po tayong magpalinis sa ating Panginoon. Upang nang sa ganon, maranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga taong may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya mga minamahal, kung tunay na may Kristo ka sa puso, dapat lumalabas ito sa iyong bibig at nakikita ito sa iyong buhay. Ulitin ko po, kung may Kristo ka sa puso, dapat nakikita ito sa bibig mo at nakikita ito sa buhay mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless us all po. God bless your heart. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mabiyayang mensahe ng buhay ng ating napakinggan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Atin pong pagsama-samahin ang ating mga handog, ikapo at pasasalamat sa Panginoon. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos,
na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Diyos sa pamagitan ng ating sama-samang pananalangin. Ang wika ng banal na kasulatan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Akayin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang mga salita na Siyang tatanglaw sa ating mga landas at pananaw sa ating mga buhay at pananampalataya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako at taglay ang pagtitiwala sa lahat ng Kanyang gagawin sa atin pong mga buhay. Tayo pong lahat sa mga sandaling ito ay sama-samang dumulog sa panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang iyong mga salita ay tapat, hindi po nagbabago.
Nagbibigay po ng liwanag, Panginoon, sa mga panahon ng aming mga kadiliman. Ito rin ang nagpapahayag, O Diyos, ng iyong kabutihan at kadakilaan. Dahil po dito, ikaw ay aming pinapupurihan, sinasamba, pinasasalamatan, O Diyos, sa katapatan mo sa iyong mga salita sa amin, Panginoon. Dito po kami sama-samang dudulog sa iyo at magtitiwala. Sa iyo kami hihingi ng lakas at inspirasyon. Sa iyong mga salita kami mananangan, Panginoon, at isasandal ang amin pong mga buhay at pananampalataya. Dakila naming Diyos, dumudulog po kami sa iyong banal na harapan para sa lahat ng kasama namin sa pananambahang ito. Panginoon, abutin mo po ang lahat, O Diyos, ng puso at pananampalataya na kasama naming lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito. Sila na nasa kani-kanila pong mga tahanan, sa kani-kanila mga pinagtatrabahuhan, o nasaan man lugar sila, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Basahin mo ang kanilang mga iniisip at ang mga nasa puso nila. Tingnan mo ang kalagayan po nila ngayon sa kanilang mga buhay. At sama-sama po namin, Panginoon, itinudulog at itinataas ang bawat isa sa iyong banal na harapan, O Diyos. Maging ang buong kapatiran po ng Ubando Central United Methodist Church. Naingatan mo po, patnubayan at palakasin upang makapagpatuloy kami ng aming ministeryo ng paglilingkod sa iyo, sa iyong iglesia at sa komunidad na aming ginagalawan. Patuloy naming itinataas ang aming kapatid na Engineer Ray Sagdalan, kasama si Tita Alo sa kanilang pananatili sa abroad ng iyong pag-iingat ay sumakanila, kasama ang kanilang buong pamilya. Gayon din po, O Diyos, sa buong konseho, sa lahat ng opisyalis ng iyong iglesia, kasama ang buong pamilya, Panginoon, na patuloy mong iingatan, aalagaan, O Diyos. Papatnubayan mo po't palalakasin, bibigyan ng inspirasyon palagi sa kanilang buhay upang maipaglingkod po sa iyo, sa iyong iglesia, sa kanilang pamilya, at sa amin pong kapwa. Sama-sama namin itinataas ang aming D.S. Glenn Menjola, si Bishop Torio, si Bishop Juan, si Bishop Seri, na patuloy mo silang patnubayan sa kanilang pangunguna, sa bawat distrito, sa bawat konferensya, sa bawat area, Panginoon, ng iyong iglesia. Ang kabuuan ng United Methodist Church, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na nagdadala ng mabuting balita at nag-aakay ng iyong katotohanan at papalaganap ng iyong kaharian. Patnubayan mo ang kanilang sambahayan, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, ilayo mo sila sa pagkakasakit o anumang uri ng sakuna sa mundong ito, upang magpatuloy sila sa pag-akay sa kabuuan ng iyong iglesia po, dito sa Pilipinas and even in abroad, O God. Dakila namin Diyos, inilalapit po namin sa iyong banal na harapan ang mga kapatiran po namin na nagkaroon ng mga karamdaman, dumaraan sa mabibigat na pagsubok, lalo na po sila na naapektuhan ng coronavirus. Itinataas namin sila na nasa kanilang tahanan o nasa ospital, lalo na po yung mga kapatid namin na patuloy na nagpapalakas at nagpapagaling mula sa mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa, ng kalakasan at igawad mo ang kalusugan, kasiglahan ng pangangatawan, pagpalain ng mga gamot at mga doktor o sino mang tumitingin po sa kanila upang mapanumbalik ang kanilang dating kalakasan at kasiglahan, ang kalusugan ng kanilang pangangatawan, Panginoon, na sa pamagitan ng banal dugo ng aming Panginoon Jesucristo na nabubuo sa krus, patuloy kaming maprotektahan, mapagkalooban, Panginoon, ng kasiglahan, Panginoon, ng aming mga kakatawan. Gayon din ang mga nag-aalaga po sa kanila, mga anak at mga magulang na tumitingin po sa bawat anak mo na dumaraan sa pagsubok at mga karamdaman. Bigyan sila ng kalakasan at kalusugan, O Diyos, upang manapanatilit silang makatulong sa aming mga mahal sa buhay na ito. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Sila na nagtatrabaho at naninirahan doon. Sila sa mga kasakay sa barko, O Diyos, na naghahanap buhay. Ingatan mo sila at protektahang palagi, Panginoon. Bigyan ng kalakasan at kaaliwan at pag-asa. I-provide mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos, at tulong sa mga panahong dumudulog sila sa iyo. At patuloy mo po silang ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at bigyan ng proteksyon sa kanilang mga buhay, saan man silang lugar naroon. Manatili sila sa iyong pagkalinga at pagliligtas, O Diyos. Panginoon, patuloy namin idinudulog po sa iyo ang aming bayan,
ang bansang Pilipinas sa pangunguna ng aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang buong administrasyon. Patuloy mo po siyang ingatan at gabayan, patuloy mo silang samahan, maging yung mga taong mayroong kinalaman, Panginoon, sa pagdidesisyon ng aming Pangulo, ng buong gabinete, ng administrasyon, O Diyos. Hayaan pong akayin sila sa iyong kalooban, sa pag-unlad at pagkalinga sa aming bansa, tungo po sa lalong pagkakaloob ng kagalingan, Panginoon, sa mga pagkakaroon ng vaccine sa lahat ng Pilipino sa bansang ito. Gayon din po ang aming mga senador, ang buong kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan sa aming bayang Bulacan sa pamagitan ng aming gobernador at namamahala dito sa Ubando, Panginoon, at sa bawat barangay po. Gamitin mo ang kabuuan ito na siyang nangunguna sa bawat komunidad po ng aming bansa upang akayin sa kapayapaan, sa kaayusan, sa disiplina, at malagpasan po namin ang mga pagsubok na dumaraan po sa amin. Salamat, O Diyos, sa vaccine na nagiging bahagi at paraan upang magkaroon ng kalakasan, kalusugan, katatagan, proteksyon ng aming mga katawan lupa. Panginoon, providean mo pa po kami ng mas marami upang mas maabot pa ang lahat ng nangangailangan sa bansang ito, Panginoon, at patuloy na maproteksyonan ang aming mga katawan lupa mula sa lumaganap na virus. O Diyos, salamat po sa mga anak mo na ginagamit upang patuloy masumpungan ang gamot at panlaban sa virus na ito. Gamitin mo sila, ipagkaloob mo yung iyong karunungan upang maging bahagi at gamit sa buong sangkatauhan. At sa buong sanlinggong ito po, O Diyos, patuloy na ingatan mo po kami sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sila natutungo po sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, saan man sila aalis at tutungo, O Diyos, samahan mo po sila. Maging ang mga maiiwan sa kanilang tahanan, pagpalain mo po at proteksyonan palagi, Panginoon. At hayaan po na lumago ang pinagkukunang yaman ng iyong mga anak. Ang kalusugan ay manatili at masumpungan sa aming pangangatawan, na inilalayo kami sa lahat ng uri ng pagkakasakit at sakuna. Sa iyo po, O Diyos, magtitiwala kami at mananangan kami. Sa iyong mga salita at mga pangako kami sasandig, Panginoon. At iaalay po namin ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat, ang buong kadakilaan at pagsambang ito, at ang aming buong pusong pagtitiwala. Sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. saan man tayo naroon, sa ating pong paghayos, sama-sama nating tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig ni Hesukristo na nagdudulot ng buhay at kaligtasan, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, ang siyang tatanglaw at tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
Magandang araw po! Mag-uumpisa na po muli ang ating UMC Doc Downloading Batch 2. Ito po ay sa darating na September 19 at dahil tayo po ay nasa pandemic pa rin, ito po ay gagawin natin via Zoom. Okay, safe na safe po ito. Inaanyayahan po natin ang lahat ng organizations, officers na magpalista para po sa ating gawain na ito. Ito rin po ay open din para sa lahat na gustong sumali. Bukas na rin po ang ating enrollment para dito. Maaari po kayo magsabi sa inyong mga organization presidents or pwede rin po kayo mag-inquire kay Ate MG Sanuan kung kayo man po ay may mga katanungan. Ayan, ang ating po enrollment ay hanggang September 5 na lamang po. Kaya tayo po ay magpadali at magpalista na. Okay? God bless po! Good morning, everyone! Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ilang araw na lang po ay September na. Ano po ang meron tuwing buwan ng September? Tama! Siiman! At bahagi po ng celebration natin ng Siiman ay magkakaroon po tayo ng VCS or Vacation Church School. O mga bata, excited na ba kayong dumalo sa ating VCS? Siyempre, huwag kayong mag-alala sapagkat sa darating na August 30 to September 10 ay magkakaroon na tayo ng VCS. Pero dahil hindi pa pwedeng lumabas, huwag kayong mag-alala sapagkat gagawa natin yan ng paraan. Magkakaroon tayo ng VCS via Zoom. O diba, ang bongga? At hindi lang yan. Lahat ng magpaparegister para sa ating VCS ay bibigyan natin ng kit na kung saan nandun ang inyong module o worksheet at bibigyan namin kayo ng mga ilang art materials para hindi na kayo mahirapang pang maghanap. O diba? Kaya po sa mga mami, daddy, lolo, lola, tito, tita, mga guardians, supportahan po natin ang ating mga anak. Napakaganda po ng topic natin ngayong taon. Pinamagatan po natin itong Shalom. Na ang ibig sabihin po ay peace. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpa-register na sa Google Form na amin pong isesend sa inyo upang tayo po ay makasali. At syempre, magkakaroon din tayo ng virtual graduation. Bibigyan din namin kayo ng certificates at ng mga awards na inyong makukuha. At syempre, magkakaroon din tayo ng mga giveaways. Kaya mga bata, huwag ninyong hahayaan na hindi kayo makakapag-join sa ating VCS. I-enjoy natin ang ating VCS ngayong taon na ito. At sama-sama tayong mamuhay ng may shalom sa ating mga puso. Oops! Hindi pa dyan natatapos ang ating celebration ng Siiman. Dahil sa buwan din na ito ay magkakaroon tayo ng Biblimpicks. Ayan, excited na po ba kayo? Pag sinabing Biblimpicks, magkakaroon tayo ng Bible Drill at Bible Quiz na kung saan gagawin din po natin ito via online or via Zoom. Kaya naman, ngayon pa lang po, maghanda-handa na po kayo sapagkat ang ating pong Biblimpicks ay gagawin natin sa September 19, right after po ng ating online worship service. Ngayon pa lang, mag-ready na tayo sa ating Bible Drill. Mag-ready na rin tayo sa ating Bible Quiz sapagkat ang laban na ito ay per family po. O diba nakaka-excite? Sama-sama tayong pamilya na maglalaro. At syempre, dahil ito ay Biblimpicks, meron din po itong mga prizes. Dahil magkakaroon po tayo ng 3rd place, 2nd place, and 1st place. Syempre. At sa darating na September 26, kasabay ng ating VCS graduation ay ang ating pong awarding, yehey, para sa mga nanalo. Kaya naman mga minamahal, wag niyo pong palalampasin ang ating upcoming activities para sa ating pong Siiman celebration. Kaya naman, ngayon pa lang po, paghandaan na po natin ito at sama-sama po natin i-celebrate ang ating Siiman ng may kagalakan
pamahalaan sa ating mga puso. Muli po, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. God bless us all. God bless your heart. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!